Magandang oras, magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats, mga kababayan at sa mga visitors sa channel. Balik tayo sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap ditong video ng isang sa tingin ko ay legit marker ito. At merong maliit na deposito sa marker na ito. Bago tayo magpatuloy, shout out muna. Right, shout out tayo kay Ronnie, shout out kay Marco Honcolada, Rogelio Cortez, Mark Jonas Ispra, shout out din kay Glenn Mario, kay Abdul Yam, kay Warley Flores, kay Romano Bolicchio, at shout out din kay Jeff 40, Pango Sylvester, at shout out din kay Jero Mendoza, Nestor Garcia, kay Paul November, kay Norbert Enriquez, Tuli Prico. Shout out din kay Ian Lloyd Dalisay, kay Corazon Bado, Jazz Pascual, kay Jima Aday, Yumer Anuevo, kay Jubert Ilustrisimo, Robert Cabonelas, Lynn Marinduki, Aris Albay, and lastly, shout out kina Ruel Florita, Richard Amigos, Sherwin Salazar, Alexander Humay, at kay Edwin Halurin, at sa mga hindi na banggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Okay, so bago tayo magbigay ng ating ilustrasyon ng analysis nito, ay pakinggan muna natin ang ating katiyat. Guys, hole na may hole pa sa gitna. Ito guys, at dalawa sila guys, ang isa pa pointer guys. Ito guys, oh, anong ibig sabihin? Ito guys, hole na may hole pa sa gitna. Salamat guys. Ito pa guys, mga pointer guys. Ito guys, ito guys, patulong mga buddy. Alright mga katiyat, so ito ang kabuuang marker, isang bato na parang ulo ng pugita kung tingnan natin, no? Parang ulo ng pugita, at kung tingnan natin tong isa dito, ito parang manipis siya na arrow na ganyan. Of course, itong dalawa dito, man-made to kasi bilog na, tapos binutas pa yung gitna, pareho. At kung tingnan natin, i-analyze natin to, ay nakaganito kasi. Tapos merong butas sa gitna. So yan ay nakatagilid na mukha. Nakatagilid siya. Dalawang mata nakatagilid. Ngayon kung atin to ilagay sa normal, ay nagaganito siya. Isang malaking mata, may butas sa gitna, at isang matulis na mata, may butas din sa gitna. Ngayon kapag ganito na itsura ang face marker, ay nagsasabi siya ng malaking mata ang sundan. So malaking mata, nakaturo kasi yan pa itaas. So ang ibig sabihin yan ay pwedeng dito sa ibabaw. Pwedeng dyan. Kasi itong malaking mata, ibig sabihin niya ay sa kanan. Ngayon nakatagilid kasi ang bato. So pwedeng dito sa ibabaw. Or pwedeng sa likod siya. At lahat ngayon ay baliktad na. Itong arrow na pababa, na papunta rito, ay papunta na din siya sa likod, pababa. So yan yung isang enigma dyan, ang mga reverse signs, symbols ng Hapon. So yun ang ating unang analysis dyan, na nasa tuktok nito
treasure inside the rock, or sa likod niya, treasure at the back. So, ito yung una. Ngayon, ang pangalawa nito ay tingnan natin ang kanyang normal na ibig sabihin niya. So, sundan natin ang araw kasi punta na tayo sa normal na kahulugan niya. So, sabi ng araw, sa baba, pero sabi ng dalawang butas ay distansya. So, pwedeng 2 meters ang dalawang butas at pwede ring 10 meters ang dalawang butas. So, 2 and 10 meters ang tisdig. So, sa 10 meters, kung wala sa 2, tisdig din sa 10. At kung wala pa rin, pwedeng kalagitnaan ng 2 at 10. Ano bang gitnaan yan? Sabihin natin ay 4. 4 and a half or 5. So, gitna. Ganyan talaga mga katiyets. Tisdig ng tisdig lang. At matamaan yan. Ngayon, kung araw talaga ito, at manipis lang yung arrowhead niya, isa rin to sa sukatin by inch. So, sabihin natin, malaki kasi yan ay 10 inches yan. So, tama tayo sa 10 meters. Dito, tatama tayo dito. Ito, 10 meters tong pangalawang tisdig eh. Okay, so, ito yung ating number 2 na paraan sa paghanap without using any detector. So, number 1 ay dito sa likod. Number 2 ay sa front pero dumistansya siya ng 2 and 10 meters. Ngayon, tingnan naman natin ang kahulugan nitong bilog na may butas. Kung nasa ibabaw yan ng bato, kung halimbawa ito yung bato, kung dito siya nagalagay, siya ay tinatawag na embudo marker. Siya ay parang embudo siya na papatak ang tubig sa loob ng bato dahil mayroong nilagay na item sa loob ng bato. So yan yun kapag nasa ibabaw siya. Ngayon ang problema, nasa gilid siya eh. Nasa gilid siya. Ngayon, tusukin nyo kung gaano kalalim ito. Kapag malalim ito, halimbawa, pag tinusok nyo, malalim siya na 4 or 5 inches. Ang ibig sabihin yan ay treasure inside the rock. Nasa loob. Meron akong nakitang ganitong bato na may malalim 5 inches yung tusok sa gitna. At recovered yun na bato na malaki. Nasa ibabaw lang, dito lang na portion ang biniyak ng nakakuha. Hindi akong nakakuha. Nakita ko lang yung bato na recovered yung gold bars kasi nakabakat yung square. Make that rectangle. Bumabakat yung rectangle na gold bar sa binakbak na bato. Kaya ganito rin, malalim yung butas, may bilog. So kapag malalim itong sa center, kapag malalim yan kung tinusok nyo, halimbawa 4 or 5 inches, treasure inside the rock na yan, mga ka-TH. Pero kung mababaw lang yan, sabihin natin 1/2 inch ang lalim, treasure in front yan ang kahulugan. So hindi ito pwedeng treasure under kasi hindi ganong malaki ang bato. Kung under yan ay mahuhulog ang bato pag huhukayin, di ba? Kaya dumidistansya siya. Alangan naman na yung naglagay ng bato diyan ay nabubuhat nila ang bato. Hindi, yan na bato ay natural lamang diyan na nandiyan na yan thousands of years ago. Kaya ang ginawa ng Hapon, ilagay na lang nila sa distansya ang item para mahirap
mahirap makuha. Pero sometimes, and many times talaga ay nasa loob ng bato ang dalawa o isang barita. Karamihan isang barita lang nilagay sa loob ng bato eh. Pero merong kasama yan sa unahan na medyo marami. Kaya pwedeng isa ang barita ang nasa loob nitong bato at sa likod or in front ay meron pang nakabaon na marami-rami na, isang box na gold bars or mga alahas. Alright, so yan lang ating analysis, mga ka-TH. At kung nais nyo magpadala ng inyong legit video at picture sa treasure markers sa aking Facebook na Cesar Limar, yan ay personal Facebook ko kasi nasara yung ating umamuri. Nasara na yung umamuri dahil napaka-sensitive ng Facebook. Ayaw nila ng mga treasure eh. Ayan, so Cesar Limar ang Facebook natin. Ang profile doon ay Incredible Hook, yung green na Incredible Hook, yung The Hook na ating paboritong anime. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking mga avid followers. Maraming salamat at Happy New Year pa rin sa lahat belated. Hanggang sa muli, paalam.